Pinaaresto ng Makati Regional Trial Court si Attorney Levy Baligod, ang abogado ng 18 nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico. Para yan sa 2 counts ng cyber libel na isinampa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. noong Marso. Kaugnay ito sa sinabi ni Baligod at ng kanyang mga kliyente na nag-deliver daw sila ng mali-maletang pera sa bahay ni Chu Laurel sa isang exclusive village sa Makati. 20,000 pesos ang itinaktang piyansa ng korte kay Baligod. Naon na lang tinawag ni Chu Laurel na gawa-gawa at puro kasinungalingan lang ang mga sinabi ni Baligod at ng 18 nagpakilalang dating tauhan ni Ko. Sa isang Facebook post, kinumpirma ni Baligod na natanggap niya ang warrant of arrest kahapon. Sinabi niya hindi raw siya nakatanggap ng subpoena at hindi rin nakapagsumite ng kontrasalaysay bago na iakyat sa korte ang kaso dahil malian niya ang address na ibinigay sa piskalya. Gaya sa MRT, pwede na rin ang cashless payment sa Light Rail Transit o LRT Line 2. Kung kayo ay may debit o credit card o kaya QR code mula sa e-wallet, pwede nyo nang itong i-scan sa turnstiles sa LRT2 stations para makapagbayad ng pamasahe. Paraan daw yan para maiwasan ang mahabang pila sa ticket booths. Ang LRT2 ay bumabiyahe mula Recto sa Maynila hanggang Antipolo sa Rizal at pabalik. Plano na raw isunod ang cashless payment option sa LRT Line 1. Sa Malabon naman, namamahagi ng tig 10 kilo ng bigas para sa programang Bawat Bayan Makikinabang ng pamahalaan. Pinangunahan ito ni First Lady Liza Araneta Marcos. 3,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng bigas. Naroon din si Malabon Mayor Jeannie Sandoval at Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora. Nitong mga nakaraang linggo, iba't ibang lungsod sa Metro Manila ang pinamahagian ng bigas. Kaugnay sa tinakbo ng impeachment trial at iba pang issue, kausapin natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, good morning Rafi, good morning sa lahat ng ating mga kababayan at sumusuporta sa inyong programa. Good morning. Opo. Duda raw po yung defense team sa impartiality ng investigasyon ng NBI tungkol kay Vice President Sara Duterte since ang NBI ay under ng DOJ na under naman ng Office of the President. Ano pong reaction nyo dyan? Unang-una naman, lawyer naman sila at alam naman nila kung ano ba yung mandato ng NBI. At alam naman din nila ay Department of Justice. So, saan sila duda doon? Kasi hindi naman maikakaila na totoo naman nagkaroon ng pagsasalita at pagbabanta ang Vice Presidente laban sa Pangulo, kay First Lady at kay dating House Speaker. So ano pang ikakaila doon? Kitang-kita na ng taong bayan kung ano ba ang ginawa ng Vice Presidente. So ano pa ang masasabi nilang duda sa pag-iimbestiga? Kasi kung duda sila, dapat noon pa sila nagreklamo. So na po sa July 27, halos isang taon na ang flood control scandal. Sabi po ng ilan, selective daw ang ipinakukulong. Ano pong latest na investigasyon dito ng gobyerno? Kita naman natin kung paano ba nagsasagawa ng pag-uulat ang ombudsman sa mga natatapos na nila o yung mga pending cases na nasa kanila, pati po ang DOJ. So ito naman po yung mga investigating bodies na talagang humaharap sa mga kaso patungkol sa flood control projects na mga maanumalya. So kung sinasabi nila na selective, kung meron silang nakikita na dapat nakasuhan at sila may mga ebidensyang maliliwanag, sabi nga natin, idiretso na nila yung complaint nila sa ombudsman o sa DOJ. So hindi na sila kailangan maghintay ng anumang ginagawang pag-iimbestiga sa Senado kasi ang Senado naman in aid of legislation lang ito. So hindi nila kailangan maghintay ng anumang pag-iimbestiga mula sa Senado or sa House. Kung meron silang ebidensya, kompletong ebidensya nila, gumawa sila ng complaint and then isumiti na nila sa ombudsman. Kasi ang ombudsman naman po ay independent body at hindi po yan sakop ng ehekutibo. So paano masasabing selective justice kung yung mga tinuturo nila ay ito mismo nagtuturo ay hindi naman sila nagbibigay ng anumang ebidensyang makakapag-akyat sa kaso sa korte. Isa po sa mga nasasakot dyan ay si dating Congressman Zaldico. Nung maharang siya sa Germany, sinabi ng gobyerno na tinatrabaho na yung pagpapauwi sa kanya. Ano pong latest dito? Sa ngayon, Rafi, hindi ko pa natanong ang DILG patungkol dyan at siguro kung meron man silang ginagawa na aksyon, hayaan na lang muna natin sa kanila kasi operasyon to eh.
Ilan po ang hindi pabor dun sa appointment ni dating DBM Secretary Amena Pangandaman bilang CEO ng isang government Islamic bank dahil nadawit siya sa flood control scandal? Ano pong tugon dyan ng palasyo? Actually, no, Rafi, no, marami naman pwedeng magturo. Siguro kung may ebidensya sila, uulitin ko na lang, kung may ebidensya sila sa mga taong kanilang pinagdududahan, hindi po ba mas maganda na isang na nga nila yung kaso? Sa ngayon po kasi, Sir Rafi, wala kasing kaso na pending sa ating pagkakaalam dahil yung patungkol naman sa PhilHealth funds ay na-dismiss. Ito. So ngayon, wala tayong nakikitang kaso na kinasasangkutan ni dating Secretary Amena Pangandaman at kung siya'y nasasangkot sa flood control project na di umano-anomalya, ang Pangulo naman po ay open. Lahat ng pwedeng magsalita patungkol dito at sila may ebidensya, open po ito sa pag-iimbestiga. Sabi nga natin, kung meron sila ebidensya, pwede na po sila makipag-usap or magsampa na mismo ng complaint laban sa mga taong kanilang iniisip na dapat na managot. Naka-impluensya po ba yung mga reklamo laban kay dating Secretary Ted Herbosa naman sa pagtanggap ng Pangulo sa kanyang resignation? Sa ating pagkakaalam ay hindi ito naging usapin. Sa ating ibinigay na impormasyon sa atin ay dahil nga sa kalusugan ni Secretary Ted Herbosa. At mahirap naman po kasi na mawalan ang DOLE, ng DOH ng mamumuno dahil sa ang dating secretary ay may iniindang karamdaman. So mas mabuti po ng Pangulo na mag-appoint na po agad ng kapalit para po walang maantala na proyekto para sa pantulong sa ating mga kababayan pagdating sa kalusugan. Personal choice po ba ng Pangulo si Dr. Jose Pujalte Jr. bilang bagong health secretary o kilala ho ba niya? O meron ho bang nag-recommend sa kanya? Wala tayong nalaman kung may nagrekomenda at definitely naman ito ay na-vet at tinignan kung ano ang kanyang skills, ang kanyang capacity at nakita ng Pangulo na may kakayanan si Dr. Pujalte. Ano naman po ang priorities ni bagong Cabinet Secretary Benher Abalos? Unang-una ay dapat marami siyang mai-accomplish kasi hawak niya din yung mga yung normal na reklamo sa pay saka sa 8888. So ito ay dapat na ma-monitor ano yung mga problema ng taong bayan kasi maliit na mga problema dapat din sinusolusyonan, hindi lang yung malalaki. So yan ang gusto patutukan ng Pangulo kay CABSEC, Benher Abalos, para lahat ng maaari may iniinda, maliit man o malaki, ay natututukan ng gobyerno. Posible pero din po bang atasan din ng Pangulo si CABSEC Abalos na tumulong sa paghanap at papauwi sa bansa ng mga personalidad na pinaghahanap po ngayon ng gobyerno? May naka-assign naman po kasi dyan na mga opisyales at pwede na maiutos ng Pangulo pero sa tingin natin ay hindi pa naman ito ang pinakamandato ng CABSEC. May reaction po bang Malacanang doon sa sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na ipipressure nila yung mga bansa na mag-withdraw sa ICC kasunod ng government-wide campaign nila kaugnay nito? Well, polisiya po ito ng bansang US at iginagalang natin ang kanilang pananaw. Sa ngayon ay wala tayong masasabi dahil tayo naman po ay tumutugon lamang kung ano yung sinasabi ng batas natin. Maraming salamat, Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Maraming salamat, Rafi. Day 5 na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kuha tayo sa latest sa Senado, may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, ngayon ngang day 5 ng impeachment trial ay inaasahan po ang pagsalang pa rin ni Attorney Jeremy Lotok. Ito po yung hepe ng NBI Cybercrime Division. At siya nga po ay isinalang na kahapon, pero siya ay inaasahan pa rin ipagpapatuloy ngayong araw na ito. Siya yung namuno sa investigasyon sa sinasabi ng prosecution ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. Hindi pa kasi
tapos ang cross-examination kahapon. Kapag natapos yan, Rafi, ay isusunod naman si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Si Lopez po ay narito na rin sa Senado kahapon pero hindi po siya naisalang. Inaasahang tatanungin siya ng prosecution tungkol sa press conference noong November 23, 2024 kung kailan umano nagbanta ang bise. Si Lopez ay dumalo rin sa naturang press con at ipinalabas sa harap ng impeachment court ang ilang video niya na emosyonal sa naturang pulong balitaan. Inaantabayanan din kung darating dito sa Senado si Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, Rafi, ay walang kumpirmasyon dito ang OVP pero dati nang sinabi ng clerk of the impeachment court na araw-araw naman nilang pinaghahandaan ang ganitong bagay at pwede naman daw bumisita ang Vice President dito. Ilan pang update, Rafi, na naibahagi ng spokesperson ng impeachment court na si Attorney Reggie Tongol ay natanggap na ng impeachment court ang memorandum ng respondent o ng bise at ang memorandum din ng House Panel of Prosecutors kaugnay sa pagsabina ng tax records at bank records ni VP Sara at kanyang mister. Pinaalalahanan daw ng presiding officer ang dalawang panig na maghanda sa oral argument sa Miyerkules kaugnay dito. Sa ngayon, Rafi, ay patuloy yung nakikita nating paghahanda ng Office of the Sergeant at Arms. Pero yun nga, nung tayo'y magtanong-tanong, hindi pa nakatitiyak talaga ang pagdating dito ng bise, bagamat meron ding impormasyon na merong coordination na nagaganap. So yun muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Update naman tayo kay Senador Rodante Marcoleta na inaresto noong isang linggo para sa kasong plunder. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, naka-wheelchair nang ilabas sa PNP General Hospital si Senador Rodante Marcoleta. Nakasuot din siya ng protective vest, detainee shirt at nakaposas ng isakay sa coaster ng PNP na magdadala sa kanya sa Philippine General Hospital. Ang pagdala sa kanya sa PGH ay bilang pagsunod sa utos ng Sandigan Bayan para siya ay sumailalim sa independent medical examination. Mahigit isang linggo nang nakakonfine sa PNP General Hospital ang senador matapos maaresto dahil sa kasong plunder. Nakitaan siya ng iba't ibang karamdaman gaya ng mild pneumonia at degenerative disc disease habang nakakonfine sa ospital ng PNP. Pero ang nais sa Sandigan Bayan ay sa ibang pasilidad naman siya suriin. Sabi ni PNP Public Information Office OIC Colonel Allen Reyco, bagamat sinusuportahan nila ang medical assessment ng kanilang mga doktor, mas mainam na rin daw na magkaroon ng independent examination para mawala ang mga pagdududa na binibigyan ng special treatment ang senador habang nasa kustodiya ng PNP CIDG. Yan ang latest mula rito sa Kamkrame, balik si Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Posibleng bumaba ang singil sa pamasahe sa eroplano ngayong buwan. Ayon sa Civil Aeronautics Board, epektibo ang mas mababang fuel surcharge na Level 8 mula July 16 hanggang 31. Sa ilalim ng Level 8, magiging 253 hanggang 787 pesos ang fuel surcharge sa domestic flights. Sa international flights naman, mahigit 800 hanggang mahigit 6,000 pesos ang ipatutupad na fuel surcharge. Level 9 ang umiiral na fuel surcharge mula July 1 hanggang bukas, July 15. Bagyang tumaas ang water level sa Angat Reservoir. Sa pinakabagong tala ng Pag-asa, nasa 156.34 meters na ang water level doon. Mababa pa rin yan sa 160 meters na critical level. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila at ilang kalapit probinsya. Sa aking panayam sa Pag-asa, sinabing hindi raw agad mararamdaman ang epekto ng mga nararanasang pag-ulan sa water level ng reservoir. Meron po tayong tinatawag na lag time. So yung iba po kasi mga pag-ulan ay nabuhos doon po sa mountainous area po ng watershed. So meron pa pong time para bumaba yung tubig mula sa bundok, papunta po doon sa or makapag-report siya ng positive or pagtaas ng level ng tubig po sa isang dam. Mid-July to end ng July up to first week or sa start po ng August, doon po nagre-recover po yung or recovery period ng lahat po ng minomonitor na dams po dito sa Luzon. Binuksan sa Philippine General Hospital sa Maynila ang kauna-unahang bone marrow transplant unit sa bansa. Bunga ito ng pagtutulungan ng PGH at ng I Want to Share Foundation
isang organisasyong tumutulong sa mga batang may cancer at kanilang pamilya. Dumalo sa pagbubukas ng unit si First Lady Liza Araneta Marcos kasama ang ilang opisyal ng PGH at University of the Philippines, Manila. Ayon sa foundation, bone marrow transplant ang isa sa mga pinaka-epektibong treatment sa mga batang may leukemia at iba pang sakit sa dugo. Binuksan ang bone marrow transplant unit sa PGH para daw mas maraming batang may cancer ang matulungan sa pagpapagamot. May pa-surprise collab ang cast members ng Kapuso Afternoon Prime series na You're My Favorite Song at Born to Shine. Pahiwatig na ba ito ng isang crossover? Spotted sa iisang video si Angel ng You're My Favorite Song played by Caprice Cayetano kasama ang grupong Yumi ng Born to Shine. Na-excite naman ang fans. Mapanood ang Born to Shine 2:30 p.m. Mondays to Saturdays, habang mapapanood naman ang You're My Favorite Song Monday to Friday, 4:05 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Pakitaan ng panganaman ang atake ng bonding ng cast members ng upcoming Kapuso medical drama na Code Gray. Good vibes ang kulitan off-cam ni Alden Richards, Andrea Torres, Faith De Silva, Christopher Martin at John Lucas na nakasuot ng kani-kanilang scrubs para sa kanilang role sa serye. Mapapanood yan soon sa GMA. Kinaaliwan ng isang pamamanhikan sa Alaminos, Laguna. Ang paghingi kasi ng basbas mula sa pamilya nag-ala thesis defense. Ay, nag-grade na ako. Mukhang terror ang panelists sa thesis defense. Pamamanhikan ng engaged couple na sina Keith Dagundong at Jeliza Diaz. Kwento ni Yus Cooper Jeline Diaz na kapatid ng bride-to-be, ipinost niya ang video dahil sa mga hirit ng kamag-anak nila sa presentation. Naging magaan at masaya naman daw ang pamamanhikan, kaya defended at nakauno pa ang dalawa. Na-appreciate din ng kanilang pamilya ang formal na paghingi ng basbas ng fiancé ng kanyang kapatid. Ang video may mahigit 200,000 views na online. Keith at Jeliza, kayo ay certified main characters. Ang galing Taas ng grade. Oo nga.